Open mo kay Mami. Amen. Upo muna tayo mga kapatid. Okay, God is good. And all the time, God is good. Amen. So, I just want to share this with you. Parang nasasanay na ako na nag-share bago tayo umawit sa Panginoon. Parang ganun kasi God is doing something in my life na hindi ko maintindihan. So, yung pinag-pray ko, parang tinetest din yung faith ko, parang ganun. So, I just want to share this with you. Mababasa po natin ito sa Isaiah 60:22. Sabi dito, I, the Lord, will hasten it in His time. So, sabi dito, don't rush things. Don't compare your timing to someone else's. God knows what you need and when you need it. He's never late, just intentional. Those who still trust Him will wait patiently. Parang, alam niyo kasi, mga kapatid, this whole week talaga nag-struggle talaga ako, mentally, physically, and emotionally na, Lord, I just want to work. I just want to help my husband, earn money. Pero iniisip ko rin yung anak ko, so paano ko pagsasabayin to? Tumiiyak-iyak na ako talaga, halos araw-araw, gabi-gabi akong umiiyak, nai-stress na talaga ako. Alam mo yun? Tapos sabi ko, iniiyak ko sa Panginoon na, Lord, I just want to work. Gusto ko na magtrabaho. Pero kung iniisip ko yung anak ko, na-realize ko na tama sila tita. So, sabi ko, pag-open ko sa Bible ko, ito yung nabasa ko na, I, the Lord, will make it happen. Sabi ko, nung habang nag-pag-usap ako sa Panginoon, ano din ang gagawin ko, Lord? Kasi gulong-gulong na ako. Gusto ko na talagang magtrabaho. Yung career ko, wala na. Na-stuck na lang ako dito. Yung daily routine ko, yung everyday routine ko, pag-aalaga kay Jacob, pag-uluto, pag-linis, yun na lang lagi. So parang, dito na lang ba ako, Lord? May stuck na lang ba ako dito? Pero sabi ni Lord, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Once again, sinabi na naman yun ni Lord, before the board exam, mga kapatid, I just want to share it with you. Before the board exam, I will try, Lord. I will try. Pero pag hindi ako papasa dahil wala akong review, it is your will. I know that you know everything. So sabi ko, kung alam mo kailangan ko to, ipapasa mo ko. Pero pag hindi ko pa kailangan, so hindi pa ako papasa, Lord. Yun yung baon ko talaga during the board exam. Ngayon, hindi ko talaga in-expect na binayagan ako ni Lord na may pasa yung board ko. And yun talaga. So nabasa ko ulit na, I, the Lord, will make it happen. So inulit niya ulit ngayon na nai-stress ako dahil gusto ko na magtrabaho. Parang inulit niya ulit na, I, the Lord, will make it happen in His time. Sabi nga dito, don't rush things. Dapat kung ano yung plano ni Lord, yun na lang na muna ang sundin natin. Huwag tayong mag-rush sa mga things na alam natin na in the end, mawawala tayo pag yung kagustuhan natin yung ating susundin. Amen? Amen. So, huwag natin i-compare kasi ang hilig ko kasi i-compare. Ano, bakit si ganito? Official na ngayon ng army. Bakit yung ano ganito? Na permanent na siya. Pero sabi ni Lord, I, the Lord, will make it
serve you again, Lord God. We are blessed, Father God. We are blessed, Father God. Thank you so much, Lord God. And Lord, be the one, Father God, to cover us, Father God, with your precious blood. And Lord God, so that, Lord, your presence, Father God, that we felt this day, Father God. Marik namin, Father God, for the end, ay ikaw na ang lumalpas, ay Father God, gawin, Lord God. And thank you so much, Father God. Thank you so much. Punuin mo ang aming puso at isipan na yung salita at ng iyong presensya, Father. Lord, we thank you so much. And let the people of God say, Amen. 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 Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang soberenya ng pagpili ng Diyos. No? Ang kapangyarihan, ang pamantayan, the sovereign, the power of God sa pagpili sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga disipulo, mga ginigiliw. Ano nga ba ang pamantayan ng Diyos? Ano nga ba ang kanyang soberenya sa pagpili, no? Sa kanyang mga lingkod, mga ginigiliw, no? Alam nyo, mga ginigiliw, hindi dahil nag-aral ka na ng teolohiya, no? Nag-aral ka ng yung divinity, Doctor of Divinity. Anumang galing ka sa Bible school, mga ginigiliw, ay pinili ka na ng Diyos upang maging lingkod niya, mga ginigiliw. Hindi po iyon ang pamantayan, ang soberenya ng Diyos sa kanyang pagpili sa kanyang mga lingkod, mga ginigiliw. Dahil kung babasahin po natin dito, mga ginigiliw, ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mga pari na nag-aral ng divinity, ng teolohiya, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos, sabi niya, ay katulad lamang ng pagsunod ng mga pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit yun ang sinabi ng ating Panginoon sa kanila? Dahil ang mga pari na ito, ang mga pariseyo na ito, ang mga abogado na ito ng Israel, ang kanilang pamantayan, mga ginigiliw, ay yung kanilang doktrina at alituntunin ng kanilang reliyon at simbahan, mga ginigiliw, na hindi galing sa salita ng Panginoon. Sa dami ng kanilang alituntunin, mga ginigiliw, na hindi naman yon ang nakakapagligtas, nakakapagpabanal ang isang tao, mga ginigiliw, no? Yun na ang kanilang pamantayan upang sila daw ay banal. Bawal gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Yun yung kanilang mga ritual, mga ginigiliw. Bawal magtrabaho. Tama po, bawal magtrabaho sa araw ng Sabat. Pero kung yung trabaho mo ay kabutihan para sa kapwa mo, hindi bawal yan.
Hindi bawal ang gumawa ng kabutihan sa araw ng Sabat. Mga ginigiliw. Na yung kanilang pamantayan ay, opo, ako nga po, hindi po ako galing sa school, sa Bible school. Nag-aral lang ako sa UE. Doon ako nag-aral, mga ginigiliw. Hindi University of the Isa, University of Experience. No? Ang teacher ko, no? Actually, yung mentor ko si Daddy, no? And then the Holy Spirit, ang banal na Espiritu, mga ginigiliw, yun ang nagturo sa akin upang maintindihan ko ang salita ng Panginoon. Di ba? Alam niyo yung nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos, ng aral ng teoloya? Imagine sila pa mismo, pinag-aralan nila ang pagdating ng Mesaya, pero sila pa mismo ang nagpapako sa Mesaya. Sila mismo ang nagpapako sa nagkatawang tao na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinong nakakilala sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw? Yung mga pari na ito, yung mga abogado ng Israel na ito, the composition of the Sanhedrin, mga ginigiliw, no? Tinanggihan nila ang grasya at awa ng Panginoon. Tinanggihan nila ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa kanilang kalagitnaan, mga ginigiliw. Sinong nakakilala sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Imagine bulag, nakilala niya ang nagkatawang tao na Diyos. Bulag. Hindi nag-aral ng theology, hindi galing ng Bible school, pero nakilala na niya ang Panginoong Jesucristo. Bulag, imagine that. Jesus, anak ni David, si Bartimeo yung bulag. Nakilala niya ang Panginoong Jesucristo. Sino pa? Mga pipi, mga may ketong, di ba? Mga mahihirap na tao, mga mangingisda, mga ordinaryong tao, mga Samaritano, mga ginigiliw. Sila ang nakakilala ng pagdating ng Diyos, mga ginigiliw. Ang pagdating ng Mesaya, mga ginigiliw. Pero yung mga mataas ang pinag-aralan, binaliwala po nila, tinanggihan po nila. Hindi nila kinilala ang ating Panginoong Jesucristo, bakkus sila pa mismo ang nagpapako, nagpapatay mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Sila! Di ba? Sila, yung mga pari na ito, sila mismo ang nagpapatay sa Panginoong Jesucristo. Sila ang nag-udyok sa mga Romano, ipako yan sa krus, patayin yan. Puro patay ang sinasabi nila, mga ginigiliw. And yet, they are religious people. Iba kasi ang religious sa Christian. Diba? Magkaiba po yung religious, mga ginigiliw. So sila ang nakakilala. Ano pa? Kaya makikita natin dito ngayon ang soberenya. Anong ibig sabihin ng sovereign? The power and authority of God. Yung kanyang pagpili, yung kanyang kapangyarihan sa pagpili ng kanyang lingkod. Hindi dahil gwapo ka, hindi dahil mayaman ka, pinili ka na ng Diyos upang kanyang maging lingkod. Hindi po yun ang pamantayan ng Diyos, mga ginigiliw. Alam niyo ang kanyang pamantayan? Ang kanyang soberenya o pamantayan sa pagpili sa kanyang mga lingkod ay kung tinitignan mo ang iyong sarili na ikaw ay marumi at makasalanan, iyon ang isang palatandaan na ikaw ay pinili ng Diyos bilang isang lingkod. Yung umaamin ka sa iyong sarili, Lord, marumi ako, makasalanan ako.
Yun ang tinitignan ng Panginoon na puso na mapagpakumbaba, umaamin sa kanyang sarili na siya ay marumi, mga ginigiliw. Pero kung hindi ganun ang pagtingin mo sa iyong sarili, hindi ka karapat-dapat na maging alagad at lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, walang sinabi si Jesus na na obispo Sinabi lamang ni Pablo ang obispo sa isang mga lugar, sa isang mga simbahan, kasi doon na kasi nag-e-exist ang kanilang leadership, no? I do not know, sa Corinthians yata yun or I do not know, nakalimutan ko na kung anong Romans yata sinabi ni Pablo yung pagiging obispo. Ang sinabi lang ng Panginoon, anong sinabi niya? You should be a servant of the servant. Diba? You should be a servant of the servant. Yun lang ang sinabi niya. Oo. Maging lingkod ka lamang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigilaw. Kaya, yun ang isang soberenya ng pagpili ng ating Panginoong Jesucristo. Imagine, no? Isang babaeng umaamin sa kanyang kasalanan, mga ginigiliw. Pero, pinagkatiwalaan siya ng Diyos bilang kanyang lingkod upang ipahayag ang magandang balita patungkol sa pagdating ng Mesaya. Isang babaeng nagkaroon na ng 5 asawa. Napakaganda siguro nito. Naging 5 ang kanyang asawa at ang kanyang kinakasama ay hindi pa niya asawa. Pero pinili siya ng Diyos nung umamin siya sa kanyang sarili, mga ginigiling, na siya ay marumi. Tinanggap niya ang kanyang mga kasalanan, mga ginigiliw. Kung babasahin po natin dito sa John 4, no? Ito yung personal encounter, pakikipagtagpo ng isang babaeng Samaritana sa ating Panginoong Jesucristo. Sa, anong tawag doon? Jebubon, no? Doon sila nagkatagpo nung pumunta ang babae upang sumalok ng tubig. Imagine, no? Abang dinedebosyon ko kaninang umaga ito, abang nagdedebosyon ako sa kwarto namin ng asawa ko, di ko namamalayan na nag-fall yung Holy Spirit. Doon sa parte na ipinakilala na ng Panginoon ang kanyang sarili, that He is the Messiah, that He is the Lord. Sa babaeng ito na marumi sa tingin ng tao. Marumi sa tingin ng tao. Habang nauusap ang Panginoon, ganun din ipinakilala ng Panginoon ng kanyang sarili sa akin. Mga ginigiliw, nung tinignan ko yung sarili ko na ako'y sobrang napakarumi at sobrang makasalanan, mga ginigiliw. Kaya habang binabasa ko, dinedebosyon ko, hindi ko namamalayan nung umiiyak na ako, then I spoke in tongues, na nakikipag-usap na ako sa banal na espiritu, mga ginigilan. Hindi ko na namamalayan, nag-uusap na kami ng banal na espiritu through speaking in tongues, mga ginigilan. Ganun po. Kaya, dito sabi niya, no? Babasahin natin dito sa John 4:25. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesaya. Anong ibig sabihin ng Mesaya? Tagapagligtas, the Lord. Ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Imagine, no? Encounter, pakikipagtagpo, the maker and creator of the heavens and the earth,
makakausap mo, nakakausap niya mismo mga ginigiliw. No? Alam nyo, maraming nakahalubilo ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming nakakita sa Kanya. Marami po. Hindi lang thousands, milyon din ang nakakita at nakasalamuha ng ating Panginoong Jesucristo. Nung narinig nila na siya ay nagtuturo na may otoridad at kapangyarihan, may mga nakinig. Meron din yung mga tao na hindi nagkainteresado na pakinggan ang salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming nakakita sa Kanya. Kaya lang yung iba hindi sila nagka-interest. Katulad din natin ngayon. Maraming dumadaan dito. Maraming nakakakita sa physical na building na ito. Pero wala silang interest na alamin at pakinggan ang salita ng Panginoon ngayon at sa mga nagdaang araw, mga ginigiliw. Hindi sila nagka-interest na pakinggan. Tinatanggihan nila ang grasya at awa ng Panginoon. Katulad ng sinasabi ko po sa lahat ng pinupuntahan ko, mga ginigiliw, na ipahiram ninyo sa akin ang inyong tenga dahil hindi nyo alam na pagkatapos kong magsalita, ako ay mamamatay at katulad din ninyo na baka sa oras na ito, pagkatapos ko rin magsalita, kayo rin ay mamamatay. Yun ang palagi kong sinasabi, mga ginigiliw. Opo. Dahil yung mga salitang ito na sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon, ito ang gagamitin ng Diyos sa atin kapag tayo ay tayo sa Kanyang kaharian, sa Kanyang harapan, mga ginigiliw, naked. Opo, tatayo tayo doon na walang saplot, walang damit. Hindi ka nakabarong doon. Hindi ka nakabarong na haharap sa ating Panginoon. Yung nakikita nyo na ganon, hindi po ganon. Haharap ka doon. Hahatulan ka kaagad ng Panginoon kung saan ka pupunta. At ang unang tatanungin niya, mga ginigiliw, anong ginawa mo nung narinig mo ang mga salita ko na ibinahagi sa iyo ni Pastor Richard? Di ba tinanggihan mo, hindi mo tinanggap? Kaya yon ang salitang gagamitin ngayon ng Panginoon upang ikaw ay sentensyahan dahil sa salitang narinig mo, pero tinanggihan mo, mga ginigiliw. Di ba? Kaya sabi nito sa 26, akong kausap mo ngayon. Praise God. Ako ang kausap mo ngayon. 1,000 taon na hinintay ng mga tao, ng leader ng mga churches ng Israel. Marami nang namatay na naghintay sa pagdating ng Messiah, mga ginigiliw. Imagine that 1,000 taon na hinihintay nila. Kailan kaya darating ang Messiah? Dumating na ang Messiah sa kalagitnaan ng isang babaeng marumi, makasalanan. Minsan nang nagkaroon ng napakaraming lalaki sa kanyang buhay at ang kanyang kinakasama ay hindi pa niya asawa. Imagine that. Kaya dito ako napaiyak kanina, Lord, thank you. Sa panahon ng agam-agam, sa panahon ng aking pag-agam-agam, kaguluminahan, ipinakilala mo ang iyong sarili sa akin sa pamamagitan ng iyong salita. Mga ginigiliw. Kaya nga sabi ko, natatanda niyo po nung linggo, sinong gustong makakita ng Panginoon? Sabi ko po sa inyo, mga ginigilaw, ang sabi niyo ay Amen. Kung gusto mong makita, kahit sa mga nanonood ngayon, at sa lahat ng nandito ngayon
sa building na ito, sa bahay ng Panginoon. Kung gusto nyong makita ang Panginoon, basahin mo ang kanyang salita at ipapakilala niya ang kanyang sarili sa iyo. Ito ang isang paraan ng pagpapakilala ng ating Panginoon sa kanyang sarili sa atin mga ginigiling. Hindi natin siya makikilala sa ating reliyon. Hindi po. Makikilala natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita because He is the Word. Siya ang salita na nagkatawang tao, mga ginigiliw. No? Ako ang kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy. Yung pinapakinggan ninyo ngayon, mga ginigiliw, siya ang Diyos na sinasabi ko sa inyo, mga ginigiliw. Siya ang Diyos na nagpakilala sa babaeng ito na makasalanan, na marumi. Siya rin ang ipapakilala ko sa inyo, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, mga ginigiliw. Dumating ang kanyang mga lagad, ang sandaling iyon, at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Bawal po kasi na makiusap ang isang Hudyo sa mga hindi Hudyo. Yung Samaritan woman kasi na ito, half-half na to, may lahi ng ibang lahi. Kaya, na-explain ko na sa'yo kung bakit siya tinawag na Samaritan woman. Kasi sila ay nakatira sa isang lugar, sa isang bundok na tinatawag na Samaria, or sa isang lugar na Samaria ngayon, na yun ay binili ni Somer. Na-explain ko na ito dati. Pwede niyong balikan yung preaching ko. Kaya tinawag silang Samaritan, mga ginigiliw, na may lahi pa rin silang mga Hudyo, mga ginigiliw. At bawal ding makisalamuha ang mga babae sa mga lalaki. Yung mga babae, they are considered parang napakababa ang pagtingin nila sa lipunan ang mga babae. Parang alipin lang ng asawa. Ganun kababa ang tingin ng mga babae sa lipunan, mga ginigiliw. No? Ano ang kailangan ninyo? Wala ring nagtanong kay Jesus, bakit niyo siya kinakausap? Anong ginawa ng babae nung nakilala niya ang Mesaya? Anong ginawa niya po? Anong ginawa ng maruming babae na ito, mga ginigiliw? Iniwan ng babae ang kanyang banga, nakalimutan na niya. Siguro, yung banga, yun pa ang iinuman ng mga taong naghihintay sa kanya. Nakalimutan na niya ng isang mahalagang parte na gagawin niya, na ibibigay niya sana sa mga tao, yung temporaryo na tubig. Nagbago na ang kanyang buhay dahil nakilala na niya ang tubig na nagbibigay buhay. Yon walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Nakilala na niya ang tubig na nagbibigay buhay. Anong ginawa niya? Sa 29. Hali kayo! Mga marites niya, hali kayo! Tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Lumabas ng bayan, ibig sabihin, hindi lang iisang 5 tao sa 10 tao. Buong bayan ng Samaria, sa lugar na yon, mga ginigiliw, no? Nagpunta sila sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw.
pupuntahan po natin ang 39. Laktawan tayo. Maraming Samaritano sa bayang yon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Anong ibig sabihin ng patotoo? Sa pagsaksi ng babae. Testimonya ng babaeng ito. Imagine that, no? Yun ang sinasabi ko na soberenya ng pagpili ng Diyos sa isang tao na makasalanan na umaamin sa kanyang sarili na siya ay marumi at makasalanan. Marami ang makikinig sa sasabihin mo, mga ginigiliw, dahil makikita nila ang liwanag na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. So sa 2 araw na yun, ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Nangaral siya ng salita ng Diyos. Nangaral siya patungkol sa kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinasabi na nito, mga ginigiliw, na kapag napakinggan mo na ngayon ng salita ng Panginoon, sasampalataya ka na sa Kanya. Mga ginigiliw. Dito sa 42, sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin siya. Alam na namin, siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan, mga ginigiliw. Alam niyo mga ginigiliw, kung hindi ganon ang pagtingin natin sa ating sarili, kung ang tingin natin sa ating sarili, tayo ay mataas, na tayo ay nakakahigit sa ibang tao, mga ginigiliw, hindi tayo pwedeng maging alagad ng Panginoon. Kung palagi natin tinitignan ng relihiyon, ang magpapatuwid sa atin, magpapabanal sa atin, hindi tayo pwedeng maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sa akin kailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya nga, kapag nakakilala ka sa Panginoon, marami na ang magagalit sa iyo. Marami ang lalayo sa iyo. Dahil hindi pwedeng magsama ang liwanag at ang dilim. Di po. Mga mabalingag tipon, tisit na't kinlawag, kapsa. Lalayo at lalayo na sila sa iyo. Dahil hindi nila kayang harapin ang liwanag na nanggagaling kay Kristo. Pero, kung ikaw ang susunod sa dilim, yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Kaya dapat taglayin natin ang salita ng Panginoon na siyang liwanag ng ating buhay. Di ba? Yun ang sinasabi niya, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Anong ibig sabihin mo? The word of God. Yung espada na sinasabi niya dito, it's all about the word of God. Ano pa? Yung apoy na sinasabi niya dito, it's all about the word of God.
lahat ng ito ang nagbibigay lamang ng liwanag ng ating buhay ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Maraming salamat po, pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon. God bless you. Amen. Praise God. Hallelujah. I ask Pastor. Amen. Dalawa po ang Bible ko sa umaga ito, isang English at isang Tagalog. No? Praise God. God is talking about sovereignty. Yung soberanya ng Panginoon sa buhay natin. Alam mo yung mga tao. We love yung pagiging Savior ni Lord, pero ayaw natin yung pagiging Lord niya sa buhay. Amen? Alam natin yun? Yung gusto natin yung grace, pero ayaw natin yung holiness. Because grace comforts, but holiness confronts. Nagigets natin? Ayaw natin yung sovereignty ni Lord sa buhay natin. Ayaw natin yung the power at kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. We want only the love, the grace, ang Diyos mapagmahal, ang Panginoon, kahit pagkakamali ako, papatawarin niya ako. But, tingnan natin yung soberenya ng Panginoon sa buhay natin. We will going to have all the things that we wanted in this life if we will going to surrender into the sovereignty of God in our life. Yung soberenya ng Panginoon, yung authority, that's the word, the authority of God in our life. Huwag sabihin niya, ito gawin mo. Ito yung iniutos ng Panginoon, pero ayaw natin gawin. Mas gusto lang natin gawin yung gusto natin. There is no authority sa buhay natin. Walang authority ang Diyos. Ang Diyos sa buhay natin pag. So, sino ang Diyos? Sometimes, tayo. Or oftentimes, or always. Kasi, Lord, ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko. Wala na yung otoridad ng Diyos sa buhay natin. Kaya, sa atin na nakaupo dito, ang gusto lang natin Lord, I just want the grace. You know what? Because I tell you, grace comforts. Comfort ka ng grace. Pero ayaw natin yung pagtatama ng Diyos, yung holiness niya. Ito, ayaw ko to sa'yo. Tanggalin mo to, tanggalin mo to, tanggalin mo to. Sandali lang, teka lang. Sa sino ng Diyos? Ang Diyos mo. You know what? You see, you're going to see the sovereignty of God in the Word. Hindi mo makikilala ang Diyos kung wala yung salita. Hindi mo makikita yung sovereignty ng Diyos o authority ng Diyos kung wala yung salita. Andito lahat. Kaya yung mga nagsasabing may Diyos sila, pero wala sa kanila ang salita. Wala yung Bible, hindi nila hawak-hawak ang salita. I tell you, you are a liar. Ang Diyos mo ay hindi ang Diyos. Dahil ang Diyos una sa lahat, in the beginning, He is the Word. John 1:1. Ano ang what to believe when there is no word? Kaya nga, I tell you, I was wow again. Ang mag-share, kanta si Brother Wilson. Sabi ni Richard sa akin, mag-pray ka. Ayoko, sabi ko. Totoo yan, ayoko. Ikaw ang mag-opening, ayoko. Ayoko, sabi ko, ayoko magsalita, ayoko, basta gusto ko makinig lang ako. I don't care, amay na, gusto ko ka nga umalis Sinong makikinig sa akin dito? Sabi ko, walang makikinig sa akin. I know what they're doing here. So, naghintay kami ng matagal kasi kailangan pa ng gitara. Pero alam niyo, pinili ka. The authority of God over your life. Wala kang magagawa if you will go into surrender. Pagkatapos magsalita, alam mo nang sa kalagitnaan na nag-share ang asawa ko sa iyo. Nanginginig na ako. Hindi ko lang naalam ang aking ginagawa. Nanginginig, nangangatog, gusto kong mag-vomit.
Sabi ko parang ano na, parang na-high blood ako na hindi ko alam. Nanginginig ako. Pero sabi ko dun sa tita ko, hindi, sobrang pinahawak ko yung kamay ko, nagkaganon siya. Hi, hindi ako ganun. I know until such time that I pray, Lord, what do you want? Sabi ng Panginoon, speak. Magsalita. Magsasalita ako sa katauhan mo. Sabi ko, ayoko. Tapos nung tumingin ako sa paligid, ang dami. Tumingin ako sa paligid. Lord, ako. They will going to mock me. They will going to hate me. Pero alam mo, yung tindi na pag-ayaw ko, yung tindi rin ng pag-inigit ko. Talagang gusto niya talaga nagagano'n ako. Pinailot ko pa kay Ate Annalyn yung kamay ko kasi nanghihila na. Akala naman niya arthritis, hindi ko na sinasabi ko. I know, hindi niya ako maintindihan. Hindi na talaga ako. Until I came. Tapos na si Richard na mag-share. Alam niyo yung ganito, hawak ko. Kung yung mga nandun, nakita nila, ganito. Ganito. Sanay akong mag-share ng salita. Sabi ko nga, sanay akong magsalita. Pero, if it is worked by the Holy Spirit, wala kang magagawa kundi, Lord, here I am, use me. Kaya nung nagsalita, ginamit ng Diyos ang katawan na ito para i-share yung salitang matindi. Sabi niya, pag ganun lang, ang unbeliever town, ang sabihin mo lang yung grace. Ang sabihin mo yung love ni Lord. Oh, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos kahit nakikita mo na nagsusugalan sila doon, nagiinuman. Dahil alam mo, para naman maging mabango ka sa tao. Pero that's na alam mo, sinabi ng Panginoon, tell them the truth! Huwag kang matakot na sabihin because I am with you. Yun ang naririnig ko. Tell them the truth. Andun ako sa pulpito. Ay dun sa everything na isinashare mo ang salita ng Panginoon sa pulpit. Hindi ako natakot sabihin. Hindi natakot. Dahil ginamit tayo ng Banal na Espiritu. Sinabi ko yung katotohanan. Pag kailangan mo ang Diyos, nag-itawis ako ng kunti. Saan ka lang ba natin hahanapin ang Diyos pag kinakailangan natin? Saan ka lang ba natin hahanapin ang Diyos pag may sakit ka na? Saan ka ba nang hahanapin ang Diyos pag may problema ka na? Paano? Kung ikay ay walang problema, nasa iyo lahat, hindi mo rin hahanapin ang Diyos. Sabi niya, gamit ako. Pag may problema sila, pupunta sila, Apo, ikalak mo! Kalak mo! Ano yung ikalak ako? Kalak mo! Kalak mo yaman, Apo! Pero pag wala na yung sakit, raha dito! Pleasure doon, di ba? Totoo! Kaya yung mga nagsusugal, kuminto. Hindi po dahil sa akin, kundi yung salita ng Panginoon Jesus. Kaya naginig. Kaya pagkatapos noon, nanginginig pa rin ako. Bakit? Ay, gusto ko lang tumalilis. Bakit mamaya? Baka may bumato sa akin dito. Pero, huwag kang matakot. Because I am. The word was so harsh to correct them. Meron siyang sinabi sa book of Jonah. Sinabi, punta ka sa Nineveh. Hindi niya sinabi na, punta ka, Jonah, punta ka sa Nineveh. Sabihin mo sa kanila yung pagmamahal ko na okay lang. Kahit nagkakasala sila, okay lang. Ako ang Diyos. Mahal ko sila. Matatawarin. But he did not say that. Sinabi niya kay Jonah, go to Nineveh and preach against them. Because they are so wicked. Sabi ng Panginoon. Kung ikaw ay hard pastor, meron dyan, hard, ayoko. Bakit? Magagalit ang mga tao sa akin. Mamaya, wala nang tao dito sa church. Wala nang pupunta.
Oo, wala na akong types mamaya. Pag-isa na lang ang maiiwan, wala kang kinakatakutan pag ikaw ay totoong lingkod ng Diyos. Kung ano man ang sasabihin ng Diyos na sabihin mo, I tell you one church nagsabi nag-offer sa amin. Pastor, hihingi niya kami sa Macdo. Pastor, gusto mong i-handle ito? Big church? Laking church? 50,000 monthly. Wala kaming pera that time. Ang sasakyan namin, si Daisy. Daisy kasi DSY. Yung laging naka-smile na van namin noon, kahit nahihirapan na siya. Lingkod yun na matagal. 50,000. Tahimik lang ako sa sulok, kinukugtaran mo na si Richard. Kaya, kunin niyo yung offer. Sabi ko, kinukugtaran mo na siya doon. Pero pastor, may sasabihin ako sa atin. Kasi lahat ng members dito, puro mga negosyante. O po, kaya ko bakit? Ay, magbigay mo mga yan ako ng 1,000. Pero sabi niya, pero, ang ito-preach ni pastor ay yung gusto nilang may. Never correct. Always encourage. Okay, pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo, papaliguin kayo ng Panginoon. Yun ang gusto natin marinig, di ba? Okay lang, mga kapatid. Basta punta lang kayo ng Sunday, Thursday, gawan nyo na lahat ang gusto nyo gawin pag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Pagpapalain kayo ng yun ang gusto natin marinig. But I tell you, if you are going to submit in the authority, in the lordship of God to your life, everything will happen. Kaya nga sabi niya sa Psalm 51, Psalm 50, binasa ko sa Tagalog, sa kay pero sobra naman itong Tagalog dahil yung relax ka lang. Sabi nga nila dito sa may bagong Bible na gusto ko, nakikiayon na rin sa generasyon na ngayon. Kaya nga sabi niya sa Psalm 51, 15, pag nagugutom ba ako, hihingi ako sa inyo. Pag nagugutom ba ako, sabi ng Panginoon, hihingi ba ako sa inyo? Hindi, sabi ng Panginoon. Nilikha ko ang mundo. Akin ang mundo. Akin lahat ang mga ibong lumilipad. The cows, the bulls, the goats, the sheep, everything is mine. Akin lahat. Sabi niya. And then sinabi niya sa 37, Psalm 37:7. Kagat na, hindi pa niya nilusuan pa sa akin. Sabi niya, relax ka lang. Wait lang, talaga. Relax ka lang. Hintayin mo. Si Lord, umanapay. Huwag kang may stress. Pakinggan mo itong Sister Joy. Pag umasenso ang iba, yan, ganyan ko salita yan. Relax ka lang, tingnan mo. Naririnig ang Diyos. Yung mga ano. Relax ka lang. Hintayin mo si Lord. Huwag kang ma-stress. Pag umasenso ang iba, at pag natutupad ang masamang plano nila, relax ka lang. Sabi niya doon, magtiwala ka. Ipaubaya mo sa akin ang buhay mo. Psalm 37:5. Ipaubaya mo ang buhay mo sa akin. At magtiwala ka sa akin at tutulungan kita. Relax ka lang, anak. Huwag kang magmadali. Huwag mo akong pangunahan. Ako ang Diyos. Ako ang may-ari ng lahat. Ako ang may-akda ng lahat. Relax ka lang. Upo ka lang dyan. Anong gagawin mo sa akin? Anong gagawin mo? Lord, what will I do? At ang sinabi niya, go back to the Word of God. Sasagutin ka ng Panginoon sa kanyang salita. Hindi yung sarili mong opinion. Kaya nga sinabi niya, lean not on your own understanding. And everything you do, acknowledge God. Then He will direct your path. Bumalik ka doon sa Psalm, akin lahat. Ibigay mo sa akin yung buhay mo. And then sinabi ng Panginoon sa 50 again, akin lahat yan. Ba't ka natatakot? Ubaya sa Panginoon. Huwag kang matakot na ipaubaya yung sovereignty ni Lord sa buhay mo, yung authority niya. Ang Panginoon hindi yan nagmamadali. Kaya sinabi niya, wait.
for the Lord to act. Ayun lagi kong sinasabi, wait, wait, wait! Because the waiting, while you are waiting, serve Him. Na ang waiting na, you will going to grumble, you will going to complain, you will going to whine. Wait for Him through serving Him. Nang ginawa ko, alala ko noon during Pastor Raymond, meron po na rin akong trabaho noon. Tumakbo ako. Dahil gustong-gusto ko nang magtatrabaho. Kasi napakahirap ko ng trabaho. They will going to look down on you. But I praise God. Nung nakilala ko ang Diyos, okay lang. Tumakbo I tell once. Pumunta ako dito sa kusina. Sige, Pastor, magtrabaho ako kahit walang sweldo. Para maklaman lang nila na may trabaho ako. Para hindi lang ako matatawag na housewife. Binolunteer ko yung sarili ko na magtrabaho kahit walang sahod. Pero ang Panginoon, hindi. Wag. I knelt down, Lord, what do you want from me? Anong gusto mo para sa akin? Lord, I am confused. Lord, help me. But during the process of correcting, rebuking, and Papa, sinunod ako ni Andre. Oo, yung mag-isa ako. During that process, I praise and worship. I praise the sovereignty of God. I wait for His timing. Kaya sinabi niya sa kanyang salita sa Isaiah 60, verse 22, the Lord, will make things happen. Pero you have also, meron din ikaw counterpart. Hindi yung umupo ka, matulog ka, kumain ka, I will going to wait for you, Lord, to make things happen, Lord. Anong sabi niya? Worship me. Praise me in the valley. Worship me in the mountains. Mahirap yun na salita. Matalinhaga na salita. Worship me during hard times. Praise me during the season when you are up. And God will do His work. Amen? Yun ang nangyari kaya sabihin ko sa inyo. Close to the